Matapos patalsikin ng San Antonio Spurs ang Oklahoma City Thunders sa Western Conference Finals, ay maraming naniniwala na kung sino man ang magwawagi sa kanila ay malamang na magtuloy-tuloy upang maging NBA champion ngayong season. Sa ganda kasi ng nilalaro ng batang-batang squad ng San Antonio ay talaga namang hindi imposible yan. Pero na-overshadowed nga lang ba ng kupunan ni Coach Mitch Johnson ang makakaharap nilang New York Knicks dahil sa ginawa nilang pagsibak sa defending champion na OKC Thunders. I think he's gonna go from midcourt. Napakalaking ingay ang dinulot sa mundo ng basketball sa pagkakapanalo ng Victor Wembanyama squad na San Antonio Spurs, sapagkat hindi lang basta-basta malaking isda ang kanilang nabingwit, kundi ang reigning at defending champion na OKC Thunders na binabanderahan ng back-to-back MVP na si Shai Gilgeous-Alexander. At kung titignan ang starting lineup ay pwede mo na ngang ihalin tulad sa Avengers, dahil ang mga ito ay halos pwede nang tawaging star players. Kung kaya't sa pagkakawagi ng San Antonio Spurs ay mas lalong dumami ang naniniwalang sila ang hihiranging kampyon at bagong hari sa NBA. Subalit mukhang madali lang itong paniwalaan dahil sila nga ang Western Conference Division Champion. Pero ang realidad ay posibleng mahihirapan silang gawin ito laban sa New York Knicks na tumalo sa kanila ng hindi lang isang beses kundi dalawa. At ang mabigat pa ay ang kupunang nagpaiyak sa Spurs sa NBA Cup this season para maging tuwan ang kanilang head-to-head matchup. Alam nyo mga Kapinoy Top Score, hindi rin naman kasi pipitsugin ang lineup ng Knicks na pinangungunahan ni Jalen Brunson na nag-a-average ng almost 26 points sa playoffs. At kahit mismatch para sa kanila ang alien na si Wemby, ay mayroon silang Karl Anthony Towns at Mitchell Robinson na kayang pahirapan o limitahan si Wembanyama sa scoring. Idagdag mo pa ang mga quality players tulad nila Josh Hart, OG Anunoby, Mikal Bridges, Landry Shamet at ang kababayan nating si Jordan Clarkson. Pangunahing lakas ng New York Knicks ang kanilang elite offensive efficiency at pagiging dominante sa rebounding. At dahil sa sipag nilang kumuha ng offensive rebounds, ay nagre-resulta ito upang makakuha ng mga second chance points na malaki ang nagiging impact para manalo. Sa 3 beses nilang paghaharap ng Spurs this NBA season, ay 2 beses nilang tinalo ang San Antonio. Pero ang pagkakaiba sa panalo ng Spurs laban sa Knicks ay 2 puntos lamang ang inilamang nito. Samantalang ang New York Knicks ay nagkaroon ng 12 points winning margin laban sa San Antonio Spurs. At sa 2 losses ng Spurs against New York ay talaga namang pinahirapan sila ng Knicks sa depensa para magkaroon ng 22 turnovers. At halos buong laro ay nape-prevent ng frontcourt ng Knicks si Wembanyama palayo sa ilalim ng ring upang mabawasan ang pagkakataon nitong supalpalin ang mga tira ng New York Knicks sa ilalim ng basket. Sa kabila ng height at reach advantage ng alien na si Wembanyama para sa San Antonio, ay mayroon pa ring bright side para sa New York upang tuluyang sirain ang game performance ng alien. Dahil physical maglaro ang mga big men ng New York Knicks at versatile center si Karl Anthony Towns na mayroon ding good perimeter shooting at nag-a-average ng 36.8% beyond the arc. At kahit mayroong excellent at formidable perimeter defense ang San Antonio Spurs dahil sa mga solid guard nilang si Stephon Castle at Devin Vassell, ay hindi pa rin ito masasabing malaking agwat laban sa Knicks, sapagkat kaya silang tapatan ng toughness at great hustle sa basketball court ng mga guard ng New York na sila Josh Hart, Mikal Bridges at ang makulit na si Jose Alvarado, na pag nalingat ka ng konti ay aagawan ka ng bola sa isang kisap mata. At ang nakakatakot pa sa koponan ng New York Knicks ngayon, kahit si Jalen Brunson ang kanilang top scorer, ay mayroon silang mga player off the bench na in any given time ay kayang maging bida sa laban. Katulad ni Landry Shamet na nagpasiklab laban sa Cleveland Cavaliers noong Eastern Conference Finals, kung saan ay tubikada ito ng clutch 3-pointers, including ang game-tying shot noong Game 1 para kumpletuhin ang massive comeback ng New York Knicks at talunin ang Cleveland. At umiscore ng 16 points sa Game 4 para tuluyang walisin ang Cavs. Sino kaya ang tatanghaling NBA champion ngayong season? Ang New York Knicks ba
o ang San Antonio Spurs? Mag-iwan ka na ng iyong sagot sa comment section. At lagi mong tandaan, basta't kwentuhan at usapang basketball, tara dito sa Pinoy Top Score. Cole at the drive. Hooks a pass to the corner.